Kung may kamag-anak ka abroad, lalo na sa US, Canada, Australia, Europe o kung saan man, alam mo na yung kaba kapag nasa immigration ka. Kasi once na marinig nila yung sagot mo doon sa tanong na do you have relatives in this country, parang biglang nagiging mas alert yung immigration officer. Bakit nga ba? Automatic red flag ba ito? At papaano ka hindi pagdududahan kung may relatives ka abroad? Pag-usapan po natin yan sa videong ito. Notes, bakit pa tinatanong yung relatives abroad? Simple lang. Yung relatives abroad equals potential risk of overstaying. Hindi dahil gagawin mo yon, pero kasi historically, maraming overstayers ang may kamag-anak sa bansang pinupuntahan nila. Kaya kapag may relatives ka, gusto nilang i-check kung may bala ka bang tumira doon. May chance ka ba na magtrabaho illegally? May possibility ba na mag-overstay ka o may hidden purpose ba yung trip mo? Hindi ito personal, protocol lang. Tandaan natin na hindi naman masama magkaroon ng relatives abroad. Hindi bawal, hindi masama, hindi automatic red flag. Yung millions of travelers, they have relatives abroad and they still pass the immigration very, very smooth. Ang nagiging problema lang kapag hindi tugma yung sagot mo, hindi mo alam yung details, at hindi mo ma-explain yung relationship o mukhang may ibang purpose yung trip mo. Kaya kung halimbawa meron kang relatives abroad, dapat ang goal mo maging clear, maging consistent at maging confident doon sa sagot mo. Ano yung mga tinitignan ni immigration officer kapag sinabi mong may relatives ka? Ito yung gusto nilang malaman. Sino-sino yung mga relatives mo? Kapatid mo ba sila? Tita mo ba sila? Magulang mo ba sila? Pinsan, in-laws? Ano yung status ng relatives mo doon sa bansa na pupuntahan mo? Citizen ba sila doon sa bansa na yun? Permanent resident? Worker ba sila doon? OFW o student? Ano yung relationship nyo? Close ba kayo? May communication ba kayo? Minsan, tinitrace kung bakit kayo naging magkamag-anak. Ano yung role nila sa trip mo? Sponsor ba sila? Sila lang ba yung tutuluyan mo? O may kamag-anak ka doon pero wala naman silang involvement? At syempre, tugma ba yung mga sagot mo doon sa mga nakaraang tanong doon sa documents mo? Kung visiting relative ka, dapat meron ka invitation letter. Dapat meron ka at least communication, social media, or email na talagang ini-invite ka nila. Kung tourist ka, dapat tourist yung itinerary mo at nandoon. Involved yung mga relatives mo kung i-declare mo na involved sila doon sa trip mo. Ito yung mga common red flags na dapat iwasan. Ito yung mga sagot na nagdudulot ng problema doon sa mga tourists, halimbawa na may relatives abroad. Yung sasabihin nila na, opo, may relatives po ako, pero hindi ko po alam yung address nila. Hindi ko po alam yung status nila doon. Hindi ko po alam yung trabaho nila. Hindi ko po alam kung bakit nila ako ini-invite. Tourist po ako, pero sa relative po ako titira ng 3 months. Tourist po ako, pero wala po akong hotel booking. At again, yung mga sagot mo dito yung nagiging suspicious. Pero, in itself, hindi ito pagiging suspicious. Pero kapag hindi mo alam yung basic details, nagiging uncertain yung purpose mo. At kapag uncertain, malamang mas maraming tanong. So, thoughts, paano ba ako hindi pagdududahan kung halimbawa may relatives ako abroad? Una-una, maging honest ka. Huwag mong itago dahil fact na meron kang relative sa bansang pupuntahan mo. Mas delikado kung halimbawang nahuli ka na nagsisinungaling. Maging clear ka doon sa purpose. Kung tourist ka, dapat tourist yung itinerary mo. Kung tourist ka, natutulungan ka ng mga relatives mo, dapat nakalagay doon sa itinerary mo yung activities with your relatives. Dapat alamin mo yung basic details ng mga kamag-anak mo doon. Hindi naman dapat super detailed, pero dapat alam mo at least yung pangalan nila, yung relationship mo sa kanila, kung saan silang city nakatira, kung ano yung status nila doon. I-prepare mo yung supporting documents kung kinakailangan, kung bibisitahin mo sila, meron ka bang invitation letter from them, meron ka bang proof of relationship, meron ka bang billing address, at meron ka bang copy ng ID nila. Kung hindi mo naman sila bibisitahin at wala silang pakialam doon sa trip mo, di syempre dapat may sarili kang hotel booking, may sarili kang itinerary. Dapat may proof ka na independent ka, whether doon sa accommodation, whether doon sa sponsorship, whether doon sa gastos sa trip mo. At lagi itong tinatanong, dapat magkaroon ka ng strong ties to the Philippines. Dapat makita nila na babalik ka. Meron ka bang trabaho? Meron ka bang proof ng business? Meron ka bang family responsibilities? At meron ka bang kakayahan na isupport yung sarili mo kung halimbawa mag-travel ka? Kung meron ka lahat nito, dapat maging confident ka at maging consistent ka. Hindi ang kailangan na perfect English, pero dapat klaro at syempre, totoo yung sagot mo. Yung mga relatives, hindi sila yung red flag. Yung naging red flag yung
unclear purpose mo, halimbawa i-declare mo sila sa immigration officer. Pero kung malinaw yung purpose mo, consistent yung documents mo, at confident ka doon sa sagot mo, hindi walang problema, hindi walang duda, walang hassle. So, kung may relatives ka abroad, huwag kang kabahan. Kasi hindi naman ito automatic red flag. Hindi rin ito automatic denial. At hindi ito dahilan para hindi ka payagang mag-travel. Ang mahalaga, honest ka, prepared ka, at malinaw yung purpose mo. Dahil kapag maayos yung details mo, smooth ang immigration process. At mas mag-enjoy ka sa trip mo. So travel smart, travel confident, at enjoy sa pagbisita abroad, relatives or no relatives. Yun lamang po at magandang buhay sa ating lahat, and see you po on the next video.